Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa na naman na sangkot ng mga lespo na ito sa pagpaslang di umano kay Jimboy Baltazar. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila nang aabuso na ang ating mga kalespuhan dahil di umano sa bulok na sistemang ginagawa nila, dahil gusto lang nilang ma-promote sa kanilang posisyon ay gagawin nilang lahat. Kahit na inosente ang isang tao ay talagang puputukan nila ito na wala man lang warning at hindi man nila kinumfranta. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang basta-basta na lang pinaputukan itong si Jimboy Baltazar. Kaya naman talagang nag-init nga ang ulo ni Senator Bato de la Rosa at Senador Raffy Tulfo dahil talaga ang sangkot sa ating mga kriminal sa bansang Pilipinas ay unang-una na ang ating mga kalespuhan. Dito kasi nakakalungkot mga kaibigan na ang hinahabol nga nila ang promosyon at pera, dahil kung meron kang maire-report at talagang kung may accomplishment ka ay tila mapopromote ka kaagad. Tila ito nga ang naging sistema ng bulok ng ating mga kalespuhan. Kaya naman dapat baguhin ito at gawin na lang talaga nila ang kanilang trabaho na ayon sa tama at hindi sa puwersahan. Dito kasi natin makikita mga kaibigan na matataas na opisyalis di umano ang gustong umangat agad, kaya talagang gusto nilang ipasa ang batas na ito sa kanilang departamento para naman ma-promote sila at makakuha agad ng malaking sahod. Kaya naman kawawa ang ating mga kababayan na inosente na napaparusahan at napapaslang at nabibilanggo dahil sa mga kalokohan ng ating mga kalespuhan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video, at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. I would like to request the Committee Secretary Lawrence Asierto to recognize the guests and resource persons present and thereafter administer the oath to those who have not yet taken their oath. Thank you, sir. We would like to recognize the presence of the following guests. From the Department of Justice, we have Attorney Olivia Lazaro Torrevillas. Morning, ma'am. From the Philippine National Police, we have Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Morning, sir. We have Police Brigadier General Lex Efraim Gurat. Morning, sir. We have Police Brigadier General Lope M. Maria Lim. Yes, sir. We have Police Colonel Santos B. Sumingwa Jr., the Chief of the DIDM, and at the same time, the OIC of Nabotas. Good morning, sir. We have Police Captain Juanito Arabejo Jr. Morning, sir. We have PCMS, or Police Chief Master Sergeant Aurelio Galvez. Morning, sir. We have PSSG, Sami Lianderal. We have Police Major Sunny Boy Tepase. Morning, sir. We have Police Captain Mark Joseph Carpio. Morning, Comsec, sir. for a while, I would like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Thank you for joining us, Your Honor. Thank you, sir. Continue. We have PSSG Janvir Tagakay. Yes, sir. Thank you, sir. We have Police Colonel Job Russell Balakit. Good morning, sir. We have Police, yung CPL Corporal, PCPL Edmark Jake Blanco. We have Patrolman Benedict Mangada. Morning. We have Police Captain Luisito de la Cruz. Morning, sir. We have PMES Roberto Balais. Morning, sir. We have PSSG Nico Pines Esquilon. Morning, sir. We have PCPL Alvin Pascual.
Morning, sir. We have PSSG Jerry Maliban. Morning, sir. We have PSSG Antonio Bugayong Jr. Morning, sir. From the National Police Commission, Attorney Alberto Bernardo is represented by Commissioner Edilberto D.C. Leonardo. Morning, sir. Commissioner Ricardo Bernabe III. Morning, sir. From the Commission on Human Rights, Attorney Palpalatok is represented by Attorney Jasmine Navarro Regino. Morning, ma'am. Attorney Romel Tinga. Morning, sir. We have also invited, sir, the data custodian of the body-worn camera who is now with us, Police Corporal Joey Balubar, data encoder body-worn camera from Nabotas. Yes, sir. Also, the director of the National Police Training Institute, Police Major General Richie Menardo Posadas. Good morning, sir. We also have invited the following witnesses, sir. Mr. Sunny Boy Agustillo, who will be online later, sir, as well as with the uncle of the late Gemboy, Mr. Nicanor Guillermo. That's all, sir. And a manifestation, sir, we have also received from the Secretariat a letter from the DC3 of the police that he has a court hearing today, sir. Yung inabot ko po sa inyo kanina, sir. Thank you, sir. Yeah, pero meron namang representative, di ba? Yung deputy, sino ba deputy DO? Executive officer. Okay, thank you. Thank you, Kumsek. Kahapon, imbis na malilift ang prevailing contempt order na ipinataw ng ating committee, ay nadagdagan pa ito. Ngayong pangatlong araw ng ating pagdinig, naway maliwanagan na ang mga sangkot sa malagim na insidenteng ito at piliin na magsabi ng katotohanan. Huwag natin dagdagan pa ang rason ng publiko para magduda sa mga pulis ng nabutas. Ipakita sana ninyo na handa niyong harapin at tanggapin ang anumang maaring kahinatnan ng inyong mga nagawa na sa kanilang paniwala ay bahagi ng pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Dalangin ko na patuloy na magtiwala ang taong bayan sa ating kapulisan. Nakalulungkot ang trahedyang ito sa nabutas sa inilabas pa naman na Okta Research tugon sa masa, 76% ang trust rating ng Philippine National Police, napakataas. Pangatlo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na performance at trust rating. Despite sa mga pangyayari, nagtitiwala pa rin ang publiko sa atin, sa ating kapulisan. Number 3 kayo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na trust at performance rating. Kaya huwag sana natin sayangin ang tiwala ng taong bayan. Mas ipakita ninyo na kayo ay handa lagi to serve and protect the Filipinos. Sa ating pagdinig ngayong araw na ito, umaasa ko na lalabas at mailalantad ang katotohanan kung bakit at paano ang isang hot pursuit operation ay nagdulot ng pagkasawi ng isang inosenteng minor de edad na si Jimboy Baltasar. Naway makatulong ang kumiting ito sa pagbibigay linaw at kontribusyon sa pagkakalutas ng insidenteng ito. Muli, ako ay taos-puso nakikiramay sa pamilya ni Jimboy Baltasar. Makakaasa kayo na ibibigay ng Senado ang lahat ng tulong na aming makakaya upang mabigyan natin ng hustisya ang pagkasawi ni Jimboy. Senator Tolpo, do you have opening statement? Yes, Mr. Chair. Yes, well. Salamat po, Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa. Sa loob ng 2 dekada mahigit, halos araw-araw po sa programa kong Wanted sa radyo, Monday to Friday, nakakatanggap po ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, lahat kayo mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka
mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan to serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang siste, the truth is, masakit na katotohanan, sa halip na kayo po ang magpoprotekta sa amin, I'm just talking about dun sa mga abusado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay, at nilalabag niyo po ang aming mga karapatang pantao. Karamihan po na inyo pong inaapi, nilapastangan, sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wanted sa radyo, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit. Walang pinag-aralan. Pinaplantahan ng ebidensya. Pinagtitripan. Pinakukulong na walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip na marami sa mga pulis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng 5 pulis na may bitbit na Armalite. How can that happen? At payat to, I'm sorry kung nakikinig yung taxi driver ngayon. Payat siya, maliit, at yung pulis, ang lalaki ng katawan at naka-Armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga pulis dahil ba't pumapalag, kinulong, direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka panipaniwala, imposible. Pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa tsapa. And of course, mas marami ang mga bababait, matitino. Dahil sa tsapa. Dahil may sa katuparan na yung kanilang pagiging bully, kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the tsapa. To prove to the world that they are somebody to reckon with. That they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulungin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban na maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito sa baba dahil kayo nagsisinungaling. Hindi kami papayag, ang Senado, na gagawin nyo kaming katatawanan tulad ng ginawa nitong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay nagipag-usap sa mga resource persons dito, lahat ng mga pulis ay nakayuko, ngising aso itong si Arabejo. At nakuha pang magsinungaling at gagawin kaming parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawing tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pang-api sa maliit nating kababayan, hindi na po obra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil
meron po kaming dating Chief PNP na si Senator Bato del Rosa, and andito po ako na alam ko po mga karakas ninyo, just like the back of my hand. And lastly, kanina dumaan sa tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Sermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time, and he's been a very effective PNP officer na maraming beses na akong lumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong pulis at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong pulis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? Ba't nagkakaganito ang ating kapulisan? Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa paglalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga police operational procedure. Pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? It becomes the culture, the norm, or the leadership? Colonel Alan Umipig, sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong pulis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas. Medyo naging malambot ka at mabait ka. Hindi ka abusado. You did your best. Sabi pa nga ng isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na i-paraffin test yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader dapat is makulit. Mayat maya, paraffin test yan. Pag sinabi na hindi pwede, paraffin test yan. Otherwise, sasampahan kita ng kaso. O paraffin test yan, nag-yes sir, and then kinabukasan, paraffin test na ba? Or after a few hours, paraffin test na ba? Mayat maya, pinapollow up mo. Wala talaga siyang kasalanan. Kung tutusin, bilang ang kasalanan niya dito, yung bang sa ngalan ng command responsibility, doon siya nakahon. Pero sa pagiging abusado at barumbado, hindi siya kasama, Mr. Chair. So maybe, yung mga katulad mo, kailangan lang siguro ng isa lang sa leadership training kung paano ka maging matigas. Pero hindi ka abusado. Malambot ka lang. Pero okay lang yan, at least. Kaysa naman tawagin ka abusado, barumbado, siraulo, which you are not. Okay. So, sa hearing na ito, marami akong katanungan, pero for now, ipapaubaya ko muli sa aming chairman, si Senator Bato del Rosa, to proceed. So, Thank you, Your Honor, Senator Tulfo, for that reminder. Yung iba, siguro na nagre-react doon sa mga sinasabi ni Senator Tulfo, but for all you know, wala naman siyang talagang ibang mithiin dito, kundi mapaganda yung ating Philippine National Police. For all you know, anak yan ng PC. Philippine Constabulary Officer yung kanyang tatay. Kaya mahal, malapit sa puso niya yung uniform service. Kaya ganun na rin ang galit niya kasi yung tatay niya noon, kilala talaga yun na napakagaling na opisyal, napaka-snappy at napaka-stricto sa pagdala ng tao. Kaya yan yung kinagisnan niya na disiplina ng meaning uniform. Kaya ganun na lang siya mag-react kapag mayroong pulis na nag-abuso. Going back to comment niya kay Colonel Umipig, I agree with Senator Tulfo, Colonel Umipig, pero yung nga lang, ulitin ko na naman, kulang sa asim. Asiman mo pa yung liderato mo. Yung, di ba, sabi ko palagi Umipig, ganyan narinig mong chief investigator mo,
nilalaro ka lang, may instruction ka, ayaw mong sundin instruction mo, kasi sinusunod niya yung kanyang judgment call. Ano bang judgment call doon sa instruction? Very, very clear yung instruction mo. Dakakahon ang instruction. You do this. You do that. Ngayon, mag-exercise pa siya ng judgment call. Ganun na pala ang police natin ngayon. Hindi na sumusunod sa chain of command. So mayroong breakdown of discipline. Kung ako ang hipe, nalaman kong hindi sinusunod yung instruction ko, itong investigador na ito, nandoon na ito sa ERMM ngayon. Nandoon na ito, pinapatapon ko na ito sa Basilan, Tawi-Tawi o sa Maguindanao. There's no place in this organization of people like that na hindi marunong sumunod ng instruction. Kaya we are a uniform organization because we are structured. We follow the chain of command. And you are on top of the chain of command as far as Nabutas City Police Station is concerned. And all others must follow. Whether your decision is correct or not. Follow orders. Ask questions later. Marabio? Baka nakalimutan mo, naka-uniforme ka, hindi porke investigador ka, hindi porke chief investigator ka na istasyon. Minamaliit mo lang yung hipe mo na hindi ka sumusunod porque ikaw ang may hawak ng investigasyon. Maramdaman mo rin yan kapag ikaw naging hipe at hindi ka sinusunod ng chief investigator mo sa sinabihan ka, binigyan ka ng instruction, magagalit ka rin. Tandaan nyo yan. Darating rin kayo sa punto na yan. Yung frustration na maramdaman nyo, ganun din ang maramdaman nyo. Kaya, andito na yung hinahanap ko, si Major General Richie Medardo Posadas, the Director of National Police Training Institute. Bigyan kita, alam mo naman yung history niyan, di ba? NPTI before was under PPEC, Philippine Public Safety College. Nung ako nag-PNP, matagal ko na nakikita, noon pa, maaga pa tayo servisyo nakikita ko, hindi gaanong madiin yung training na binibigay ng PPEC sa basic recruit course natin. May nakikita kong mga recruit na natutulog lang sa ilalim ng puno ng kahoy. Pagkatapos magpito na whistle, formation. Kain na, lunch na. Pagkatapos ng lunch, balik na naman sa ilalim ng under the mango tree, magpapahinga, tutulog. Kaya nakikita ko kailangan talagang diinan ang training ng basic. Kaya, tinanong ko ang PPEC, bakit ganun? Sabi nila, sir, kulang kami sa isang klase ng training, isang training class ng PSBRC, isang class ay, halimbawa, 300 sila. Ang nagbabantay sa kanila, isa o dalawang PNCO lang ang nagbabantay, yung mga tactical PNCO. So how can you train effectively kung ganun ang ratio? 1:300. Ano ko, bakit short kayo ng tao? Sir, wala kaming organic, hindi kami nakapag-recruit ng tao. Nagdedepende lang kami kung ilan yung ipapahiram ng PNP sa amin. Naglo-loan lang kami ng tao ng PNP para mag-train sa tao ng PNP. So sabi ko, there is a disconnect. Yung tao ng PNP, tinitrain ng ibang entity na hindi naman sila PNP. Dapat kung sinong nangangailangan, sila magpo-produce ng tao na gagamitin nila. Kasi alam nila kung anong kailangan nila sa field. Di ba? Anong alam nitong PPEC? Kung mga civilian na instructors yan, paano nila i-train yung tao nila na maging pulis? So, kailangan nila ng pulis. Wala man silang pulis. Manghiram sa PNP. Ang PNP naman, sabihin ng PNP, bakit kami pahiram sa inyo na outside PNP organization man kayo? Kailangan namin tao sa field. Kailangan namin tao i-deploy. Kaya, last priority kayo bigyan. Kaya, it came to a point na when I was the chief PNP, I fought for the bringing back of PNPA and PNTI back to the fold of the PNP para sila mag-control. And true enough, tinulungan tayo ng mga senador, Senator Lacson, lahat na senador dito nung ako chief PNP, binilisan nila yung pag-amid ng batas. So, nabalik ngayon sa atin, sa PNP, yung PNP at PNTI.
Ngayon ang naibalik, I was expecting na high caliber na yung mga magiging produkto natin dahil andyan na kayo eh. Yung mga magagaling na mga PNPA graduates, ayaw magpa-assign sa PNPA dahil mabitin sila sa, ayaw magpa-assign sa PNTI or sa PNPA dahil mabitin sila sa pagpupwisto dahil outside the organization eh. Ngayon na nasa loob na ng PNP at PNTI, sigurado ako marami na tayong makuha dyan magagaling na opisyal, mga graduate ng PNPA na matitino na magaling magturo, makukuha na natin. So ngayon, I was wondering, bakit may ganito pa rin tayong mga pulis na ang bilis bumunot ng baril, ang bilis pumutok ng baril. Tila yata yung police operational procedure natin ay hindi naituro ng husto doon sa ating training sa PNTI. Now, tanungin kita, ilang oras ba dedicated mo para dito sa police operational procedure, particularly on the force continuum, yung use of force policy, ilang oras ba bago sila makagraduate? Pero ilang months ba ang PSBRC? Ilang months? Good morning, Mr. Chair, Your Honor, sir. May I request to be, may I request that may oath be taken, sir. Yes, take out ka muna. Pasensya na. Lahat ng wala, hindi pa naka-out na baguhan ngayon. Mag-please, Yes, sabay na kayo, tumayo. May we request all the guests, including those who are seated at the back, to please stand up and raise your hand and take oath para ma-facilitate na lang po yung procedure. Please raise your hand, right hand. Do you promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Ilang months ba ang PSBRC training? Yes, sir. Good morning, Mr. Chair, Your Honor, sir. For the public safety basic recruit course, we are allocating 6 months or 960 hours for the basic recruit course, sir. 900? 960 hours or equivalent to 6 months, Your 6 months? Yes, sir. Oh, sa 6 months na yan, ilang araw ang ginugol ninyo sa program of instruction ninyo na dedicated doon sa police operational procedure? Yes, sir, Mr. Chair. Under the law enforcement operations, which has 213, Your Honor, hours of instruction, 87 hours of which are for lecture. And aside from the 87 hours of lecture, we have 94 hours of practical exercises, Your Honor, and 32 hours of critic. And the police operational procedure, basing from our program of instruction for the PSBRC, Your Honor, it has a total of 52 hours of instruction, sir, broken down as follows. The PSBRC, we have 52 hours lecture and 80 hours, 80 hours case. I-convert mo into days. Days na lang para hindi masyadong, ilang araw yan, nakadedicate. Sige, huwag na, kasi hindi naman 24 hours, no? 8 hours lang naman yung training hours natin. 8 hours daily. Yes, sir, Your Honor. So, sige, stick with the number of hours. For the police operational procedures, Your Honor, under sub-module 4, we have a total of 52 hours of instruction, sir. These 52 hours, sir. 52 hours. 52 hours, sir. Sinong nagtuturo? We have the subject matter experts as well as in-house guest instructors, sir, who have. And particularly sa force continuum, yung use of force. Sinong instructor niyo doon? We have subject matter experts from the Philippine National Police, sir, and Philippine National Police. Yes, sir. Police talaga. police po. Yes, sir. Sige. And we are also inviting subject matter experts and requesting from the police regional offices yung mga experts po, sir. And for a classic example, Your Honor, if I may be allowed to state, just last week when I visited the Regional Training Center in Calabarzon, it was then the former General and Napolcom Commissioner, Serapio, who was also teaching our students at RTC Calabarzon, Your Honor. Yun, magaling yun. Napakagaling yun.
sana mayroon pang susunod na subject matter expert na with the caliber of General Serapio. Napakagaling yung magturo. Pero balikan kita, ha? Ito bang, itong mga sangkot na ito, itong 6 na pumutok, ito may produkto na nung nailipat na yung PNTI sa PNP o hindi pa? Klaruhin nga natin. Balubar, anong year ka nag-PSBRC? 2014 po, Your Honor. 2014? Yes po, Your Honor. Ha? Yes po, Your Honor. 2014? Tapos PO2 ka pa rin? Ano yun? Anong rango mo? Corporal po, Your Honor. Corporal. Bakit hindi ka na-promote? 2014. Ilang years ka na serbisyo? 9 years po, Your Honor. O 9 years, corporal ka pa rin. Dapat sarhinto ka na siguro ngayon. But anyway, sige lang. 2014 ka. Yes po, Your Honor. Oh, hindi ka pa sakop. Hindi pa naibalik yung PNTI sa PNP. Pascual, 2015, Your Honor. 2015, hindi pa rin. Kailan ibalik ang PNP at PNTI sa atin? Year Sa PNP? 2019, Your Honor. 2019. Yes, sir. Tagakay, anong year ka? 2010, Your Honor. Ha? 2010 po. 2010. Hindi pa. Ikaw, Balais. 1999, Your Honor. 1999. Wala pa. Iskilon. 2008, Your Honor. 2008. 8. Wala pa. Blanco. 2017, Your Honor. 17. Yes po. 2019, no? Naibalik. Wala pa. Magada. 2014, Your Honor. 2014. Wala pa. Bugayong. 2011 po, Your Honor. 2011. Wala pa. Maliban. Ano po, Your Honor? 2008 po, Your Honor. 2008. Opo, Your Honor. Wala pa. 2008. Si Captain Carpio. Sir, 2009 po. 2009. PSBRC mo. Yes, sir. Kailan ka naging opisyal? 2019 po. 2019. Yes, sir. Anong training mo na in-undergo bago ka naging opisyal? Aside from PSBRC, meron ba yung PIS OCC? Well, after po ng PSBRC, sir, yun na po, sir, yung Officer's Basic Course, sir. OBC na po. OBC? Yes, sir. Anong year ka nag-OBC? 2019 din po, sir. 2019. So, pasok na yan. Anong month ng 2019? August po, sir. August. And I'm not sure kung anong month yun na ibalik ang control ng PNP at PNTI sa PNP. De La Cruz, Good morning, Your Honor. 1996 po, Your Honor. yung PSBRC mo. Opo, Your Honor. Tapos yung OCC mo. 2018 po. 2018. 18 po, OCC po. Okay, so lumalabas dito ngayon na itong mga nag-violate, hindi ko naman sila lahat sinasabi nag-violate. Yung mga nagpaputok, yung gumamit. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga katapang si Senator Bato de la Rosa at Raffy Tulfo na batikusin ang mga sangkot na lesbo na ito sa kaso ni Jimboy Baltazar at kailangan naman talagang mabigyan ng hustisya ito para sa kanyang pamilya at para sa ikabubuti at disiplina sa ating mga kapulisan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.